dinadaanan ko dito, actually malapit ito sa may boundary ito ng Binyan and Carmona. But since then, nasa property siya ng Binyan, Laguna. So, ito yung mga menu nila. So, basically, meron silang tinatawag na chicken biryani, right? Which is 189 pesos. And the rest is nag-rate siya ng 249. Depende kung gaano karami. Kung gusto mo ng solo, sharing, or family. But anyway, kompleto sila rito. And again, mukhang masarap. Sa akin, yung in-order ko lang is yung best seller nila, which is yung chicken biryani and yung kind of bread. Nakalimutan ko na. Basta mamaya i-discuss ko sa inyo. And syempre, food review natin kung masarap. Yung mga cook pala nila rito is legit talagang mga Indiano gumagawa. Yun. Nakikita mo naman sa balahibo eh. Sa balahibo ng braso. Di ba yung braso nila morong na balahibo? Dami rin nilang pagkain eh, oh. Halos yung nila hindi ko rin alam eh. Indo-Chinese food, okay. South Indian dish. Thali vegetables. Okay, meron din silang snacks and appetizers. Mga chicken momos. Okay. Siyempre yung nagtitrending yung biryani all over the Philippines. Yung biryani ang pinaka nagtitrending na sikat na kinakain dito ng mga Kapinoyan. But siyempre again, iba pa rin pag yung gawang Indiano, gawang mekus-mekus. So yun yung explore natin dito sa may Binyan, Laguna. Lagayan pa lang ng tubig eh, oh. Indianong-Indiano na eh. So, this is basically a hummus bread. So, when you say hummus bread, ano to eh, popular to when it comes to mga Arab food, including na rin yung mga Indian, Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia, and all parts of Middle East. Ito yung basic na kinakain nila, hummus bread. So, all you have to do, ididip mo lang yan dito sa pinakang ano to eh, it's a kind of beans, no? And ito yung pinaka best partner nila, itong bread na to. Legit masarap. Ito yung bread na binibilot-bilot nila. Tapos pag nilagay dun sa pinakang pinaglalagyan ng to, yung pinakang kawa nila, lumulobo to eh. Lumulobo. Kaya mapapansin mo, sunog-sunog yung ano niya. Pita bread nga eh. Pero yung masarap nito, yung pinaka-deep, yung pinagsasawsawan nito. No. Ayun, dahil sa unang panlasa ko palang nasarapan na ako. So, umorder uli ako ng additional pa. Yung ano yun, yung kung tawagin sa atin dito parang buchi. Pero sa kanila ang tawag nun is pani puri. Why pani puri? Alamin na lang natin sa Google. Sa pani puri is, it's a kind of parang crispy ano siya. Basta parang bola-bola na empty yung loob. Pero, meron kang ididip doon na ewan ko ano ba yung idinidip doon. Basta anyway, umorder ako noon, nag-additional ako kasi sa unang tikim ko pa lang dito, masarap. So, I'm sure the rest of the food is masarap. Alam mo, masarap talaga. Maubos ko na itong ano na to. Wala pa yung pinaka main ano ko, in-order ko. Which is yung biryani. Pero masarap. Bread pa lang. And this is it. Dumating na yung ating order, which is yung chicken biryani. Yeah?
Ito yung siyempre yung pinaka-sauce nila. Ito. Malati kung masarap. Siyempre, ano sasabihin ko, di masarap, di ba? Pero seriously, masarap siya. Maalat-alat. Pero ko ganun talaga ya. Sa tagal ko kasi sa Middle East, nature talagang ganito ang lasa talaga ng biryani. Parang salty type. Tapos yan yung ididip mo ngayon dito. Yan. Yung iba kasi nakahalo na, but siyempre, estilo nila yan. Yun yung pinaka-signature way nila na nakaseparate yung sauce nila. So anyway, tikman nga natin. Alright, let's eat. Legit na biryani resto nga. Saka malambot yung chicken niya. Hindi siya luto sa pilit. Masarap. Pag sinabing biryani, dapat mapalabas mo talaga yung original niyang lasa. Which is sa pagkakaintindi ko, sa matagal na panahon naman din kasi ako nakatikim ng biryani in abroad. Normally talaga pag sinabing biryani, dapat labas dyan yung parang spicy type. Mapaminta yan eh. Mapaminta. And kung mapapansin nyo, meron siyang, hindi ko makita dito eh. Dapat labas din yung lasa ng cardamom niya. Cardamom. Parang isang maliit siyang beans. And yung iba kasi nilalagyan pa ng cinnamon stick. Lambot. So eto na yung in-order ko, yung panapuri. Ito yung napapanood ko sa YouTube na parang bola-bola type. Pero empty yung laman. So anong kailangan mong gawin dito? Is kailangan mo itong butasan at lagyan mo nito. I-dip mo ng mga ganitong sauce. Potato, masala, and tamarind. Mamimili ka kung anong lasa ang gusto mong ilagay sa loob nito. Yung ating susubukan ngayon. Paano kainin itong panapuri na ito? Siguro to butasan mo. Tapos lagyan mo ng tomato at kung ano-anong herbs na to. Okay. I don't know kung susuluhin mo ba to o sasama mo tong, sama na rin natin to. Natin. Nasarap. Ang sarap ng masala. Ano to eh, may halong pampabigat. Pero ito, malambot lang talaga to.
mga ganun silang proseso eh, no? Dito dito. Tapos kainin mo ng buo. Parang balot. So, ganoon pa rin. Bubutasan mo to, lalagyan mo nito, lalagyan mo ng sauce nito. And let's see kung anong lasa. Okay, dip mo to. Yan. Tamarind and tignan. Parang masarap ang pulutan to ah. Sarap. As in. Sarap. So yun ano, doon sa tatlong in-order natin, nearly nasa 600 pesos yung in-order natin. But again, I can say is masarap. 600 why? Medyo kung titignan mo sa isang ordinaryong pagkain, pareho lang naman, hindi naman din ganun kamahal. But the thing is, yung lasa niya is kakaiba kumpara dito sa ating normal way na kinakain natin as Filipino food. Siyempre naiiba no, dahil yung mga lasa niya, yung mga herbs na ginamit dyan, yung way of presentation kung paano niya i-serve yung food. So yun lahat. So yun lang naman ang reason bakit tayo nag-store kumain sa mga ganitong klaseng pagkain, restaurant. So guys, so nabusog na ako and nag-enjoy ako sa food, sarap. Okay. And so siguro kung gusto nyo rin pumasyal dito yan sa may pagitan to ng ano eh, Binyan Laguna and Carmona, Cavite. Boundary siya eh, pero nasa area siya ng Binyan Laguna. And I can say masarap. So paano, kita-kits ulit tayo sa susunod kong vlog. So see you again to my next vlog. This is Esteban the Great. Bye and God bless.